Muling nabaling ang pansin ng publiko sa Office of the Ombudsman matapos ang dalawang magkahiwalay ngunit magkaugnay na usapin na parehong tumatalakay sa integridad ng proseso ng investigasyon. Ang unang issue ay may kaugnayan sa reklamong kinahaharap ni Leyte 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez, habang ang ikalawa naman ay tungkol sa naging pagkukulang sa pagproseso ng counter-affidavit ni Senator Robin Padilla. Sa panig ni Representative Ferdinand Martin Romualdez, kinwestiyon niya ang pagiging patas ng isinasagawang investigasyon. Ayon sa kanyang panig, ang ilan sa mga testigong ginagamit laban sa kanya ay dati nang kinwestiyon ang kredibilidad at may mga kasong cyber libel at perjury. Dahil dito, iginiit niyang ang kanyang hinihingi lamang ay pantay na pagtrato sa ilalim ng batas at isang proseso na nakabatay sa matibay na ebidensya. Sa anumang legal na proseso, napakahalaga ng kredibilidad ng isang testigo. Hindi sapat na mayroong affidavit o salaysay. Kailangang masuri kung ang mga pahayag ay magkakatugma, may sapat na suporta ng ebidensya, at maipapaliwanag ng malinaw sa ilalim ng batas. Ang isang testigo na may mga naunang issue sa kredibilidad ay maaari pa ring pakinggan, ngunit ang kanyang testimonya ay kinakailangang dumaan sa masusing pagsusuri bago ito maging batayan ng anumang desisyon. Sa kabilang panig, iginiit naman ng Office of the Ombudsman na mapagkakatiwalaan ang kanilang mga testigo. Ipinaliwanag na bagamat naging kontrobersyal ang joint affidavit ng ilang testigo, ang kanilang magkakahiwalay na affidavits ay umano'y malinaw at magkakatugma, lalo na sa mga detalyeng may kaugnayan sa sinasabing cash deliveries. Ang mga ito ay bahagi ng mga alegasyong patuloy pang sinusuri at hindi pa bumubuo ng pinal na konklusyon tungkol sa pananagutan ng sinuman. Habang nagpapatuloy ang usaping ito, lumitaw naman ang isa pang pangyayari na nagbigay ng panibagong hamon sa Office of the Ombudsman. Isang personel ng tanggapan ang isinailalim sa disciplinary investigation matapos matuklasang nagkaroon ng pagkukulang sa pagproseso ng counter-affidavit na isinumite ni Senator Robin Padilla sa kasong obstruction of justice. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, napatunayang nakapaghain ng kanyang counter-affidavit si Senator Robin Padilla. Gayunman, dahil sa pagkukulang sa dokumentasyon, hindi ito agad na itala sa Central Records at sa halip ay direktang naipadala sa Investigating Division. Dahil sa nangyaring ito, nagkaroon ng maling impresyon na hindi nakapagsumite ng kinakailangang dokumento ang senador. Mahalagang hakbang ang naging desisyon ng Ombudsman na magsagawa ng disciplinary investigation laban sa personnel na sangkot. Ipinapakita nito na maging ang sariling proseso ng kanilang tanggapan ay kailangang sumunod sa mataas na pamantayan ng transparency, accountability, at maayos na record management. Sa mga kasong may malaking epekto sa publiko, ang bawat dokumento at bawat hakbang ng proseso ay may malaking kahalagahan. Ang reklamo laban kina Senator Robin Padilla, Senator Alan Peter Cayetano, at dating Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska ay may kaugnayan sa alegasyong obstruction of justice na inihain ng isang pribadong grupo. Ang reklamong ito ay kaugnay ng umano'y pagtulong kay Senator Ronald Bato de la Rosa upang makaiwas sa arrest warrant ng International Criminal Court. Gayunman, ang mga alegasyong ito ay nananatiling nasa proseso ng pagsusuri at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Ang dalawang magkahiwalay na pangyayaring ito ay nagpapakita kung gaano kahalaga ang due process sa ating sistema ng hustisya. Hindi sapat na may mga affidavit, testigo, o dokumentong inihahain. Kinakailangan ding matiyak na ang bawat hakbang ay naayon sa batas, maayos ang dokumentasyon, at walang pagkukulang na maaaring makaapekto sa karapatan ng alinmang panig. Mahalaga ring tandaan ang prinsipyo ng presumption of innocence. Ang bawat taong iniimbestigahan ay itinuturing na walang sala hanggat hindi napatutunayang nagkasala sa tamang hukuman. Kasabay nito, tungkulin din ng mga institusyon ng gobyerno na tiyaking patas, transparent, at walang kinikilingan ang bawat investigasyong kanilang isinasagawa. Kapag maayos ang proseso, malinaw ang ebidensya, at patas ang pagtrato sa lahat ng panig, mas nagiging matibay ang paniniwala ng mamamayan na ang batas ay umiiral para sa lahat, anuman ang kanilang katungkulan o katayuan sa lipunan.